Sa isang panayam dito sa PBA Motovlog, sinabi ni Calvin Abueva na gusto raw niyang magkaroon ng pagkakataon na maglaro para dito sa Barangay Ginebra. Bata pa raw siya ay idol na daw talaga niya si Jaworski at idol niya talaga ang Barangay Ginebra maski noon pa at gusto raw niya magkaroon ng tsansa na dito maglaro. Hindi na to siguro nakapagtataka dahil actually marami nang lumalabas na balita na si Calvin Abueva daw ay baka malipat sa Barangay Ginebra. Pero ngayon mukhang diretsahan na raw niya yung sinasabi ayon dito sa mga reports na lumalabas na talagang gusto raw niya na maglaro para sa Gene Kings. Kung ito nga ay totoo, papayag naman kaya ang Magnolia Chicken Templados? Well, sa totoo lang hindi naman niya nasa kamay ng Magnolia, nasa kamay ng SMC. Kung gusto nilang ilipat itong si Calvin Abueva dito sa Barangay Ginebra, yan ang mangyayari. Kaya ngayon titignan natin kung yan nga ay matutuloy at kung sino naman ang makukuha nitong Magnolia kung sakasakali. Siyempre hindi po pwedeng diretsahang mag-trade itong si Calvin Abueva dito sa Barangay Ginebra dahil sister teams ang Ginebra at Magnolia. Pero of course nandyan ang Terra Firma at Blackwater para ma-facilitate yung ganyang transaction kung sakasakali. Pero kung sakali man na ito si Abueva ay mapunta sa Ginebra, sa tingin ko hindi yan kaagad-agad mangyayari. Kasi sa ngayon mukhang okay na yung lineup ng Magnolia at hindi na nila siguro gagalawin yan dahil mukhang pasaya na si Coach Vic Tulero doon. Siguro kung hindi maganda performance ng Magnolia dito sa darating na conference, iyon baka makakita tayo ng player movement dyan. Samantala naman sa Ginebra, ang kailangan nila ngayon actually ay guard. Dahil nga wala ito si Jeremiah Gray at itong si L.A. Tenorio. Yung forward lineup naman nila okay, nandiyan si Malonzo, si Onwu Perez, sila Aljon Mariano. At saka may import ngayon na pwede maglaro ng forward itong si Justin Brownlee. So sa tingin ko kung lilipat si Abueva, hindi pa yan kaagad-agad na mangyayari. Ayon dito sa latest report nitong si Snow Badwa ay ito raw si Maverick Ahamnisi either sa San Miguel Beer o sa Barangay Ginebra na mapupunta. Mukhang totoo nga yung lumabas na report noon. Actually si Coach Jojo Lastimosa na mismo nagsabi na hindi na raw interesado ang TNT Tropang Giga dito kay Maverick Ahamnisi. At kung mangyayari yan, ang tanong na lang kung ito bang si Ahamnisi ay magiging future beerman o isang Gene King. Sa tingin natin mukhang mas malaki ang posibilidad na ito si Ahamnisi ay mapunta dito sa Barangay Ginebra dahil ito si L.A. Tenorio hindi natin alam kung kailan pa ito makababalik at of course si Jeremiah Gray out for the season na. Si Stanley Pringle matanda na at alam natin may issue doon sa tuhod niyan. So ang parang natitira na lang talagang guards ng Ginebra itong si Scotty Thompson, Nards Pinto at si Von Pesumal. Si Von Pesumal hindi yan nagpo-point guard. At itong si Scotty Thompson, usually ang laro niyan sa small forward. At saka alam natin si Scotty Thompson, naglalaro din niya sa gilas. So kumbaga hindi pwedeng masunog yan sa mga minuto dito. Kaya kinakailangan talaga ng isa pang guard ng Ginebra at mukhang magiging fit yan si Maverick Ahamnisi. Pero pwede rin na ito si Ahamnisi ay mapunta sa San Miguel Beer dahil alam natin gusto rin nila mag-upgrade ng point guard. Baka kung makuha nila si Maverick, ito si Chris Ross tuluyan na ma-trade. O di kaya naman ito si Terence Romeo, hindi natin masasabi. Ang maliwanag dito, either sa San Miguel o sa Barangay Ginebra na raw mapupunta itong guard ng Convert Fiber Xers na naging unrestricted free agent. Kung alin mang team dyan mapunta ito si Maverick, sigurado na magiging asset ito. Dahil nakita nga natin kung paano siya naglaro dito sa Fiber Xers at kung paano siya nakakontribute sa playmaking, sa ball handling at pati na sa pag-score. So magiging malaking bagay talaga yan at tulong kung alin man doon sa dalawang nabanggit na kupunan siya mapunta. Ang tanong na lamang ay kung alin ang pipiliin ni Maverick dyan dahil siya ay unrestricted free agent at may karapatang pumili ng team na gusto niya salihan. Panahon na nga ba para ang PBA maghanap ng bagong commissioner? Yan ngayon ang tanong ng mga fans na karamihan dahil nga marami ang hinaharap na issue ngayon ng PBA. Una-una yung mga sa tingin ng karamihan talaga ng mga lopsided trades. Pangalawa yung TV ratings nila talaga at yung attendance nakita naman natin na bumababa na talaga. Kumbaga mataas lang ito kapag naglalaro ang Barangay Ginebra. At of course yung issue nga dyan na yung mga top players natin nag-aalisan papuntang Japan. At of course yung pagdating dito sa mga rookies, yung ruling nila na yung mga over 30 years old hindi na pwedeng mag-apply. Parang marami rin na hindi nagkakagusto dyan. Pati do sa height limit na ini-impose sa mga imports. Actually parang mas nakasasama para sa mga local players natin dahil hindi sila na-expose sa mga matatangkad na players na haharapin nila sa international competition. So kumbaga marami talagang hinaharap ang PBA at sa tingin ng iba dapat daw dyan gawin ay palitan na yung commissioner
at humanap ng bago. Kaya lang ito si Commissioner Willie Marcial ay binigyan ng 3-year extension nitong Board of Governors at ang ibig niya sabihin ay masaya sila sa nagiging performance nito. Of course, hindi na nakapagtataka na masaya sila sa performance nito si Commissioner Marcial dahil katulad na nga nung sabi ng iba dyan, ang power naman talaga sa PBA ay nandoon sa Board of Governors. Kung ano man ang gustong batas na ipasa ng PBA, kinakailangan yan ng aprubahan noong Board of Governors, hindi lang ng Commissioner. So kumbaga, kapag may majority vote yung Board of Governors, yun ang masusunod. Kaya kahit sino man ang ilagay dyan na PBA na Commissioner, kumbaga baka magiging utus-utusan lang o tauhan lang nitong Board of Governors at alam naman natin na iyan ang nagiging problema dyan pagdating sa botohan dahil merong duopoly yung SMC at MVP group. So sa tingin ko kahit magpalit ng Commissioner, wala pa rin pagbabago sa PBA. Para doon sa mga sumusubaybay dito sa Rain or Shine Elasto Painters, napansin niyo siguro na nag-i-struggle talaga sila doon sa Jones Cup. Nanalo sila doon sa laban nila kontra dito sa Iran Team B. Pero yung mga iba nilang laban, natalo talaga sila at kadalasan nga medyo tambak pa yung lamang. Medyo nagiging concern ito of course dahil kaya nga nagpapunta doon ang Rain or Shine para mag-prepare sila at makita na rin kung gaano sila magiging kahanda para dito sa darating na PBA Commissioner's Cup. Kailangan natin i-consider na itong William Jones Cup ay hindi naman yan katulad na rung dati na napaka-prestigyosong tournament. Ngayon kasi ang pinapadalang mga teams dyan, kumbaga yung mga Team B ng mga iba't ibang bansa. Kung inyong matatandaan, nung pinadala natin yung ating national team dyan, nanalo ka agad. At ngayon, nakita na nga natin ang Rain or Shine ay hirap na hirap kahit nakasama pa nila yung kanilang mga top players. Kung ganyan ang magiging laro ng Rain or Shine kontra dito sa William Jones Cup ng mga teams, ang concern ngayon, paano sila magko-compete for example dito sa Commissioner's Cup kapag nakaharap nila itong Bay Area Dragons for example at yung mga ibang teams na lalakas na. Kaya importante dito sa darating na draft kumuha ng top players itong si Coach Yengia para mapalakas yung kanyang lineup. Since dalawa yung draft picks nila, number 3 at number 4, ang maging objective niya dyan ay kumuha ng isang big man at isang forward. Hindi na kailangan ng Rain or Shine ng guard, marami na sila noon. Kung po pwede nga lang, 2 big men ang kunin nila o kaya naman isang sentro at isang stretch 4 para makatulong doon sa kanilang spacing. Pagdating sa mga point guard, shooting guards, wingmen, marami niya ng ROS dahil ang kinukuhang place ni Coach Yengia nakapaglalaro ng multiple positions. At syempre, kinakailangan as much as possible, as early as possible, tignan na nila kung yung import ay magiging fit para doon sa kanilang sistema at kung kinakailangan ay palitan agad para naman ang ROS ay makapag-compete dito sa darating na Commissioner's Cup. Shout out kay Leslie Elibado, Edia Garcia, Dominador Aguinaldo, Enrico at Presi Angsioco, Roman at Red Steven Agustin, Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Jonathan Iloso, JJ Sibum, Noel Corpus, Girly Baduria, Princess Yumi Corpus, Kagawad Katsakino Dukusin, Chokoy San Pedro, Jonel Alagon at Celino Valles family, John Mark Cantos, Admond de Guzman, Donel Santiago, kay Jordan at John Ray D. Malanta at Sid Maria, Jason Mendoza, Rico Olarte, Dexter Domer, Michael D., kay Enju, kay Joseph Pineda, kay Judy, Edwina, Shaina, Jaira, Carl at Jonah Villarosa, sa Ireneo Salangsang family, Dionisio Mercado, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, kay OG, Len Gio, Gia Santillana at Tagle family, Brian Andres, Carlito Bolima, RJ Bueno at Dalina family, Anthony Alon, Myron Almosa at Balyete family, John Patrick Abrea, at kay Ariel Luvel, Kimi Ruth at Angelica Arludaso, at kay Andrew Anyosa.